Lingayen Gulf, mga anino ng digmaan, horror real story. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe, like, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong kababalaghan. Kung mahilig ka sa mga totoong kwento ng horror at misteryo, nasa tamang channel ka. Ito ang Sindak sa Dilim PH, kung saan ang bawat kwento ay may dalang takot at katotohanan. Simula ng kwento ang Lingayen Gulf sa Pangasinan ay kilala sa tahimik nitong dalampasigan, malawak, mapayapa, at tila walang bahid ng dilim. Pero sa likod ng ganda nito, may mga kwentong hindi kailanman nawala, mga kwento ng mga kaluluwang naiwan mula pa noong panahon ng digmaan. Ang vlogger na si Marco. Si Marco, isang simpleng vlogger. Mahilig mag-explore ng mga lugar na may kasaysayan. Isang gabi, naisip niyang gumawa ng content tungkol sa Lingayen Gulf. Lalo na ang bahagi nito na sinasabing pinangyarihan ng madugong labanan noong World War II. Perfect ito para sa content, sabi niya sa sarili niya. History at mystery, swak sa channel. Dumating siya bandang hapon. Dala ang kanyang camera, tripod, at maliit na ilaw. Tahimik ang paligid. Tanging alon lang ang maririnig. Pero may kakaiba. Parang may pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Ang unang senya. Habang kinukunan niya ang sunset, napansin niya sa camera screen niya. May isang anino sa likod niya. Paglingon niya, wala naman. Siguro reflection lang. Bulong niya. Pero nang i-playback niya ang video, malinaw na malinaw. May nakatayong tao sa likod niya. Nakasuot ng lumang uniforme ng sundalo. Lalong lumalalim ang gabi. Hindi pa rin siya umalis. Sa halip, mas lalo siyang na-curious. Nag-set up siya ng night shoot. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nagbago ang paligid. Ang hangin, lumamig. Ang alon, parang mas naging malakas. At biglang, may narinig siyang tunog. March, march. Parang mga yabag ng sundalo. Sunod-sunod, papalapit. Anggi mga anino ng digmaan. Tinapat niya ang kamera sa direksyon ng tunog. At doon niya nakita, mga anino, hindi lang isa, kundi marami. Mga sundalo, naglalakad sa dalampasigan, tila may sinusunod na utos. Pero ang mas nakakatakot, wala silang mukha. Ang unang pagharap. Hello? Sigaw ni Marco. Biglang tumigil ang mga anino at sabay-sabay napalingon sa kanya. Hindi siya makahinga. Dahan-dahang lumapit ang isa sa kanila. Habang papalapit, unti-unting nagiging malinaw ang itsura nito. Isang sundalong sugatan, may dugo sa uniforme at walang mukha. Ang lihim ng dagat biglang nag-iba ang eksena, parang bumalik sa nakaraan. Naririnig na niya ang putukan, sigawan, at pagsabog. Ang tahimik na Lingayen Gulf biglang naging isang battlefield. At doon niya naintindihan, hindi lang ito simpleng lugar, isa itong puntod ng libu-libong kaluluwa. Ang paghabol biglang tumakbo si Marco. Pero habang tumatakbo siya, naririnig niya ang mga sigaw. Don't leave us. Help us. Stay. Pagtingin niya sa likod, hinahabol siya ng mga anino. Hindi na sila naglalakad. Tumatawid na sila sa lupa, parang lumulutang. Ang pagtakas halos madapa si Marco sa pagtakbo. Nang marating niya ang sasakyan niya, agad siyang sumakay. Pero bago niya maisara ang pinto, may kamay na humawak sa braso niya. Malamig, sobrang lamig. Pagtingin niya, ang sundalong walang mukha. Ang mensahe. Hindi siya sinaktan. Sa halip, parang may gustong iparating. Sa isip ni Marco, may boses na pumasok. Remember us. At biglang nawala ang sundalo. Ang pagbabalik sa realidad,
Kinabukasan, nagising si Marco sa loob ng sasakyan. Parang panaginip lang, pero ang kamera niya, may laman. Nang i-check niya, nandun lahat ng nangyari. Mga anino, mga sundalo, at ang walang mukhang nilalang. Ang video na hindi niya in-upload, hindi niya inilabas ang video. Hindi niya kayang ipakita. Pero minsan, kapag pinapanood niya ito, may naririnig siyang mahina na bulong. Don't forget. Ang Lingayen Gulf ngayon. Hanggang ngayon, may mga kwento pa rin. Mga mangingisdang nakakakita ng anino sa dagat. Mga turista na may naririnig na yabag sa gabi. At mga guard na nakakakita ng sundalong nagbabantay kahit wala na silang katawan. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo, mga kabsat. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang kwentong kababalaghan. Tandaan, hindi lahat ng lugar na tahimik ay payapa. Minsan, ang katahimikan ay tanda ng mga kaluluwang hindi pa rin nagpapahinga. Mabuhay po tayong lahat. At magkita-kita tayo muli. Dito lang sa Sindak sa Dilim PH.